Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Senator Amy tungkol sa kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy at ang SMNI. So, na-interview siya ng media at may mga pahayag siya. So, gusto kong magbigay ng reaksyon. Ito, yung gustong mag-order pa ng dark chocolate may naiwan pang stock. First come, first serve po. As usual, yung number na tinatawagan ninyo, ito po, 0916-9000-997. Okay, pakinggan natin itong pahayag ni Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon, pagkatapos may ganito, yung may, well, allegedly, pang-aape. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin yung dapat na gawin para matapos itong issue Well, sa na ito? ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi, ariyan na. Pero, ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon. At alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including due process and the right against self-incrimination. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. Okay, magandang araw mga kaibigan. Ayan po, napakinggan natin si Senator Amy, yung kanyang pagmamalasakit. Awang-awa siya, nalulungkot siya kay Pastor Kibuloy. So, bigyan ko yan ng reaksyon. Okay, so, ano ang reaksyon nyo sa nangyari ngayon sa SMNI at Pastor Kibuloy? Katulad ba kayo ni Senator Amy na nalulungkot? Ako, talagang nalulungkot ako itong mga pangyayari ngayon dahil ang ganda ng samahan nung unay. Malala nyo, nung kampanyahan pa, before May 2022 elections, ang bukod tanging media networks, mainstream media network na all out ang support sa candidacy ni Bongbong Marcos Jr. Ang SMNI. Pastor Kibuloy, black voting itong Kingdom of Jesus Christ, black voting. And I believe how many millions ba ang members ng ni Pastor Kibuloy? Halos lahat 'yan bumoto kay BBM. So, bakit nagkaganito? Saan? Kung kakanta pa si Pastor Kibuloy yan, saan ako nagkamali? So, ano lang, siguro yung mga programa sa SMNI,
Yung gikan sa masa para sa masa na kung saan nandyan nagsasalita si PRRD. Yung laban kasama ng bayan, nandyan si Dr. Badoy, kay Eric at ano. Yan siguro napag-initan ng SMNI. Kasi nagagamit ang platform ng mga critics ngayon ng administrasyon ito, SMNI, kaya pinag-initan yun. Diyan na yung move sa Kamara na tanggalin na ang prangkisa ng SMNI. And then, idinagdag. Pinersonal na nila si Pastor Kibuloy. So, nandyan ng mga iba't ibang testigo na nagsasabi, mga alleged na mga violation o mga krimen, mga hindi magandang gawain ni Pastor Kibuloy. Ito na, may subpuena na. Both members of Congress, Senate and House, pinag-attend. Lumalabas ngayon, ayaw mag-attend ni Pastor Kibuloy. Advice ng kanyang kaibigan, PRRD, mag-attend ka na lang. So, ano ba? Dapat bang mag-attend si Pastor Kibuloy o hindi? Mayroon akong nabasang survey sa isang vlogger, si Jojo de Guzman ba yun? Ano sa tingin nyo? Dapat bang mag-attend si Pastor Kibuloy? Nako, halos mga 90% nagsabi hindi dapat mag-attend. So ako rin, kung ako ang nasa kalagayan ni Pastor Kibuloy, hindi ako mag-attend. Kasi wala, it's a trial by publicity. That's my opinion. Lalo na sa Senado, yung mga testigo face mask, hindi pa kitang mukha. Salamat sa mga pahayag ni Congressman Marcoleta na daw yun, hindi karapat-dapat yung ginagawa sa Senado, yung ginagawa ni Senator Hontiveros. Kaya dapat lang, para sa akin, hindi mag-attend. Both, Kamara and kasi sa Kamara, mag-attend man o hindi si Pastor Kibuloy, sa nakikita ko lang determinado na ang Kamara na magpasa ba ng resolution, whatever, ang decision niyan is tanggalin, i-revoke ang franchise ng SMNI. Yan ang nakikita ko. Kaya, what's the use nga mag-attend pa si Pastor Kibuloy sa House hearing na made up na tapos na ang desisyon So, depende na lang sa Senado. I hope sa Senado makakuha ng suporta ang SMNI para hindi ito matanggalan ng prangkisa. Okay. Sa Senado naman, tama yung pahayag ni Pastor Kibuloy, hamon niya kay Senator Hontiveros na mag-file na lang kayo ng kaso sa korte. Kasi yung sa Senado is investigation in aid of legislation. So ang tanong dyan ni Congressman Marcolita is, ano ba yung batas na gusto nilang amyendahan? Bakit iniimbestigahan yung mga alleged? O ano ba ang bagong batas for women, children, and na gagawin? Wala naman. Kaya walang klarong purpose ang Senate hearing na ito. Kaya kaduda-duda Kaya dapat lang. I'm sorry, nagtataka ako kay PRRD bakit siya nag-advise na mag-attend na lang si Pastor. Baka lang ito. Alam mo naman, magsalita si PRRD. Dapat you read in between the lines. So, Pastor Kibuloy, SMNI, maraming naniniwala sa inyo, lalo na sa SMNI. Kayo lang ang bungod tanging media network o station na all out ang support sa NTF-ELCAC, all out ang support na once and for all matapos na ang problema ng CPP, NPA, and DepEd. Tapos kayo pa ang pinag-initan. Yun po ang nakakalungkot.
Anyway, March 5 pa naman yung hearing. So, from now until March 5, tingnan natin kung ano ang mangyari. Kung magpapakita ba si Pastor Quiboloy, hindi. But to me, determinado na siya na hindi yan magpapakita.